B, aalis na ako. Saan ka pupunta? Gabi na. Ay, oo nga pala, hindi ko nabanggit sa'yo. B, pinapatawag kami ni Colonel Binduan. Eh, bakit daw? Actually, hindi ko din alam eh. Basta ang sabi lang sa akin, emergency meeting daw. Hindi daw ako pwede mawala. Ganun ba? Bakit? Bakit ganyan yung mukha mo? Bakit parang malungkot ka? Wala. B, asawa mo ako. Alam ko kung malungkot ka. May problema ba? Eh, naisip ko lang. Kailan ka ba titigil yan sa pagsusundalo mo? Tagal na kitang kinakausap na mag-resign, hindi ka naman nakikinig. B, akala ko ba napag-usapan na natin to? Alam mo naman, hindi basta-basta pwede mag-resign sa pagiging sundalo. Hindi ganun kadali yun. Tsaka B, alam mo naman, di ba? Itong pagiging sundalo yung pangarap ko. Dito ako masaya. So, sinasabi mo ba na hindi ka masaya sa amin ng anak mo? B, hindi yun yung ibig kong sabihin. Mahal kita. Mahal ko kayong dalawa. At walang kahit na anong bagay makakatumbas doon. At alam kong alam mo yun. Oo, alam ko yun. Pero paano kung isang araw may mangyari sa'yo hindi maganda? Paano ko? Paano yung anak mo? B, hindi mangyayari ang iniisip mo. May awa ang Diyos. Alam kong kahit kailan hindi niya tayo pababayaan. Tsaka tatanda mo palagi yung sinabi ko sa'yo. Na mahal ko kayong dalawa. At kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Sabi mo yan, ha? Oo naman. Pangako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak ko. Maupo ka. Salamat po. Alam ko nagtataka ka bakit pinatawag kita. Eh, diretsahin na kita. Alam mo naman siguro na talamak kang terorista sa Mindanao. Tama? Yes, sir. At may nakapagsabi sa akin Intel na doon nakatago ang pinakadelikadong terorista, si Anwar. At dahil doon, nagbigay ng order si General Pedro Sales Jr. na pasukin nyo ang mismong kuta ni Anwar. Teka po, sir. Hindi po ba sobrang delikado po nun? Sino ba nagsabing hindi delikado yun? Kaya nga ikaw pinatawag ko, di ba? Kasi alam kong mahusay ka. Ikaw ang gusto kong mag-lead sa operation. Pero sir, sobrang delikado po nung gusto niyo mangyari. Unang-una, sir, kulang po tayo sa mga gamit. Pangalawa, lalo na po sa mga tao. Hindi po kaya maubos lang kami, sir, sa mga plano niyo. Gaya ng sinabi ko, kaya ikaw ang gusto kong gumawa ng operasyon. Dahil malaki ang tiwala ko sa inyo, lalo na sa'yo. At alam kong hindi mo kayang tiisin ang pwedeng maging biktima ng terorista. Dahil kapag hindi natin nahuli si Anwar, maraming inosente ang mawawalan ng buhay. Jiro, ngayon lang ako makikiusap sa'yo. Ikaw lang ang inaasahan kong makakagawa nito. At alam kong hindi mo ako bibiguin. At ang mga taong may kailangan sa'yo. Sige po, sir. Makakasa po kayo. Salamat. Maraming salamat. Dismiss. Salamat po.
B. Surprise! Wow! Ba't may pa ganito? May ginawa kang kasalanan, no? Wala, no? Tsaka bakit naman ako gagawa ng masama? Eh, alam mo naman, mahal na mahal kita. Nak, ang sweet naman ng asawa ko. Thank you. Love you. I love you too. Nga pala, Bi, kamusta pala yung meeting mo kay Colonel Binluan? Ayaw nga pala, B, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Ang sabi ni Colonel, video-play daw kami ng Mindanao. Mindanao? Eh, bakit daw doon? Delikado doon, di ba? Anong meron? Wala naman. Eh, may kailangan lang daw kami serve ng warrant. Eh, yung tao, masyadong mailap daw. Kaya sabi ni Colonel Binluan, kami napili niyang gumawa ng misyon. Ganun ba eh? Di ba madaming terorista doon? Ang alam ko, madami. Pero sa mga liblib na yata yun. Pero yung binigay sa aming location, ang alam ko hindi naman. Huwag kang mag-alala. Alam ko magiging smooth yung operation. Sigurado ka. Oo naman, B. Huwag kang mag-alala. Walang mangyaring hindi maganda. Sure ka? Oo naman. Anong gusto mong pasalubong? Wala. Basta ang gusto ko, pagkatapos ng mission mo, umuwi ka agad sa amin ng anak mo. Pangako, pagkatapos ng mission ko, uuwi agad ako sa inyo. Okay? Sir, Maupo ka. Dediretsuhin na kita. Kamusta ang operation? sa ngayon, General, nag-briefing na sila. Bukas ng umaga, papunta na sila sa target area. Kailangan po nila mag-travel 30 kilometers from Bayan, papuntang Mount Kaong. Ayos, buddy! Makakaranas na ako ng tunay na laban! Woo! Sisiguraduhin ko, makakalami ko! Woo! Baka naman mamaya mai-short ko na sobrang takot. Hindi mangyayari yan, buddy! Sa asawa lang ako takot! Sa bandido, ni katiting, hindi tatayo ang balahibo ko! Woo! Siguraduhin mo lang, buddy! Ganyan ang gusto ko mindset. Hindi natatakot. Hindi pinanghihinaan ng loob. Tandaan nyo, nandito tayo para iligtas sa mga posibleng biktima ng bandido. Kaya ang gusto ko, ni isa sa inyo, walang panghihinaan ng loob. Malinaw ba? Sir, yes, sir! After naman nila makarating sa Mount Kaong, ano naman ang next step nila? Bali po, kailangan nila suungin ang nasukal na gubat at tumawid sa malawak na palayan. Doon pa lang po, kinakailangan na nilang mag-ingat kasi baka makita sila ng mga kalaban. Pero ang pinakadelikado nilang terrain na kailangan nilang malagpasan ay ang ilog. Dahil nasa low ground ang area at open na open, kaya madali silang makita ng mga terorista. At yun ang pinagdadasal kong malagpasan nila nang hindi sila nakikita. Dahil kung hindi, maliit ang tsansa na makalabas pa sila. Then why you let them go on that river? Dahil yun lang po ang tanging daan para makarating sa mga kuta ng mga terorista. Commander! Commander, may mga sundalo po!
Ilan sila? 3 lang po yung nakita ko, Commander. Commander, anong plano? May mga daga palang pumasok sa kuta ng mga leon. Pumunta sila rito na yan lang ang bilang nila. Bilib ako sa katapangan nila. Pero yan ang magiging dahilan ng pagkawala nila. Kaawa-awa. Magsiyanda kayo. Wala tayong titirang buhay. Ano naman ang backup plan mo? Kung hindi mag-success ang plan eh. Wala nang plan B, sir. Wala na tayong ibang choice kung hindi maging successful ang plan A, sir. Kalokohan yan! Sobrang linaw! Pinanghamak mo ang mga sundalo! Tiniente, marami ba ang gustong gawin sa buhay? Ayoko pang mawala. Tatago mo yung loob mo! Kayong dalawa makinig kayo sa akin. Walang ni isa sa inyong panghihinaan ng loob. Tandaan niyo itong sasabihin ko. Lahat tayo makakauwi ng buhay. Lahat tayo uuwi sa pamilya natin. Is that clear? Is that clear? Sir, yes, sir! Tingin talaga sa laruan ako. Tingin sa laruan. Yee! Tiniente, dalawa na lang tayo. Ayoko pang mawala. Malapit na yung kasal ko. May sakit pa yung panganay ko. Inaantay nila ako. Ganito, buddy. Iwan mo sa akin yung bala mo. Magtira ka ng isang magasin para sa'yo. Bakit, Tiniente? Anong plano mo? Basta ibigay mo na sa akin lahat ng bala mo! Pagbilang ko ng 3, tumakbo ka. Kukuberan kita. Ha? May iwan ka dito mag-isa? Oo. Hindi pwede. Di ako papayag, hindi kita iiwan dito. Makinig ka. Pag hindi ka tumakas, pares tayong di makakalabas. Sundin mo ko. Pagbilang ko ng 3, tumakbo ka na. Hindi pwede. Di ako papayag, hindi kita iiwan dito. Huwag nang matigas ang ulo mo, buddy. Pag nakauwi ka, makikiusap ako sa'yo. Puntahan mo yung mag-ina ko. At parang awa mo na. Huwag mo silang pababayaan. Hindi pwede. Sabi na huwag matigas yung ulo mo eh! Tumakbo ka na! That's an order! Hello, B. Kamusta ka dyan, B? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Eto, B.
Okay naman. Nakatambay sa ilalim ng puno. Ang ganda pala dito sa Mindanao. Ang ganda ng tanawin. Yung dagat, kalmado. Matataas yung mga puno. Tsaka yung hangin. Ang lamig. Alam mo, iniisip ko nga, sana nandito kayo eh. Sana yakap-yakap ko kayo. B, sure kang okay ka lang? Oo naman. Okay lang ako. Hindi ko nga alam, pinapunta pa kami dito eh. Wala naman pala kami gagawin. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun kasi kanina pa kita iniisip, B. Ano ka ba? Huwag mo akong isipin. Ayos lang ako. Nga pala, B, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Ano yun? Gusto ko lang sabihin sa'yo na, B, mahal na mahal kita. Kayo ng anak ko. At lubos yung pagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil binigay niya kayo sa akin. Kayong dalawa. Yung pinakamasayang nangyari sa buhay ko. At kung sakali man dumating yung oras na wala ako sa tabi niyo, palagi niyo ilalagay sa isip niyo na nandito lang kayo palagi sa puso ko. B? B, bakit naman ganyan yung mga salita mo? B! B! Mrs. Tejero, pasensya na po. Alam ko pong nahihirapan kayo sa sitwasyon. Pero ano pong masasabi nyo, hanggang ngayon hindi pa rin po nakikita yung asawa nyo. Sa totoo ho niyan, hindi ko po alam kung anong isasagot ko sa inyo. Pero naniniwala po ako, tsaka po malakas po yung pakiramdam ko na uuwi ang asawa ko. Kasi sabi niya sa amin ng anak niya, hindi niya kami iiwan. Kaya alam ko, anumang oras simula ngayon, andyan na siya. Tsaka alam niyo po ba, makulit yung asawa ko. Palabiro, kaya hindi ako nagtataka na kakatok siya sa pinto. So, sorpresahin niya kami ng anak niya. Hindi niya matitiis yun eh. Mahal na mahal niya yun. Kung sakaling nasa harapan niyo po si Mr. Tejero, ano pong gusto niyong sabihin sa kanya? Hi, B. Kamusta ka? Kung nasan ka man ngayon, gusto kong sabihin sa'yo na proud ako sa'yo. Proud ako sa'yo kasi malayo na yung narating mo.
Naalala ko pa nga nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo eh. Sabi mo, yan talaga ang pangarap mo. Ang maging sundalo. Ang bilis ng panahon, no? Ngayon, bukod sa tenyente ka na, may anak na tayo. Pasensya ka na pala kung makulit ako. Kung palagi kitang kinukulit na mag-resign ka na sa trabaho mo. Pasensya ka na kung parati kitang pinipilit na iwan yung pangarap mo. Alam ko naman na minsan naiinis ka na kasi nagiging selfish ako. Pero wala eh. Parati kasi kitang iniisip. Iniisip ko kung kamusta ka ba? Nasa maayos ka ba? Kumain ka ba o ligtas ka ba? Pero ngayon, sa totoo lang, parang hindi ko na alam. Hindi ko alam pero parang ang lamig. Ang lungkot. Parang may mali. Lalo na nung huli tayong nag-usap. Pakiramdam ko ang layo-layo mo. Pakiramdam ko ang lungkot-lungkot mo. Alam ko may gusto ka sa akin sabihin sa mga oras na yun, pero hindi mo kayang sabihin. Pero B, asawa kita. Alam kong malungkot ka. Alam kong nasasaktan ka. Kaya kung ano man yun, gusto kong sabihin sa'yo na sana nandun kami ng anak mo para yakapin ka. At para sabihin sa'yo na, B, tama na. Hindi ko na kaya, umuwi ka na. B, kung asan ka man, nakikiusap ako sa'yo. Umuwi ka na, inaantay ka na namin ng anak mo. Hindi ko kaya isipin yung buhay na wala ka. Buti nandito ka na. Saan ka mga sinanggaling? Sorry. Sorry. Okay. Ma'am, kakapasok lang po ng info. Hindi po nakaligtas yung asawa niyo.